بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه وزاد المعاد: وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Mabad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago ang lahat tayo magsimula muli sa pagdakila at pagsambit sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang pangalan, dito tayo nagbubukas ng ating panayam at usapan. At tayo nagbibigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad, na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man ang nagsisunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Tunay na sinabi ng Propeta Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, tulad ng binanggit ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadul Ma'ad. Ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan. Ang pinakamalalang bagay nagmula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay uhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Tayo po ay nasa paksa pa rin ng itikaf, at tayo ay naputol dun sa nakaraan na usapin natin na katanungan: ano ba yung mga pinapaiwasan na gawain sa isang nagsasagawa ng itikaf? Binanggit natin yun na sinabi ng mga pukaha, tulad na rin nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Aisha radhiyallahu anha. Wakalat Aisha al-mu'minin radhiyallahu anha, as-sunnah ala mu'takib an la ya'udu al-maridan wala yashhid al-janaza wala yamshi al-imra'atu wala yubashshiruhunna wala yakhruj fil masjid illa haja. Sabi ng ina naman ng palataya, kalugin na siya ni Allah, ang may bahay ng Propeta Muhammad na magpapalin ng alis mga kapayapaan, ang manong sa kanya na ang sunnah o ang gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-iitikaf, o ang bahagdan, na kung saan hindi pinapayagan o tayo ay pinagbabawalan na bumisita sa isang may sakit. So binanggit natin nakaraan, kung halimbawa pumunta sa iyong brother, nag-iitikaf ka sa masjid, sabihin sa iyo, brother, dalawin natin si Pulan o si brother na ganito, siya ay may sakit. Tayo ay hindi pinapayagan na lumabas sa masjid para dumalaw sa may sakit. Pangalawa, sinabi natin, kung halimbawa sabihan tayo, puntahan tayo sa masjid, at tayo nag-iitikaf, sabihin kapatid, yumao si kapatid, rahimahullah, kabagan naman siya ni Allah na si Pulan ganito, at tayo ay makipaglibing. Tayo ay hindi pinapayagan lumabas ng masjid para tayo ay makipaglibing. At hindi natin nabanggit ayon sa mga puka, kung halimbawa doon sa pinag-iitikafan natin, o kung saan tayo nagsasagawa ng itikaf, ay doon ginawa yung salatul janasa, pwede tayong tumayo doon, magsala ng janasa. Ngunit kung tayo ay makikipaglibing, ihahatid siya sa makbara, sa libing, na hindi tayo pwedeng lumabas ng masjid. Ganun din, sinabihan tayo mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, mu'minin, na hindi pinapahintulutan tayo na sabi natin, makipagtalik, la tubashirahunna, wa antum akifun fil masjid. Hindi natin pwedeng, sabi nga ng ibang mga pukana, hindi natin pwedeng haplusin yung ating mga may bahay, kung tayo ay nasa itikaf sa masjid, at lalong tayo hindi pinapahintulutan na makipagtalik sa kanila. Sabi nila, ang hikmah dito is, kung ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mayroong mahaba ang sabar, tayo hindi naman tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ayon sa kanila na pinaiwasan natin na sila ay haplusin, na magdudulot sa atin na tayo ay makipagsiping sa kanila. At ganoon din, huwag tayo lalabas ng masjid maliban na lamang kung ito ay hindi mapigilan. Ang binanggit ng mga pukaha dito, halimbawa yung
kasilyas, pagpunta sa CR, kung tayo naiihi o kung tayo nadudumi, ito ay ina-allowed sa atin sa paglabas sa masjid. Maliban doon, kung hindi kinakailangan, no, binanggit natin noong nakaraan, halimbawa, na pupunta sa iyong anak mo, no, nag-iitikap ka sa masjid, sabihin sa iyo na, Baba, Papa, Daddy, Tatay, no, Ama, no, naubusan tayo ng LPG sa bahay, baka pwede ka munang bumili. Hindi tayo pwedeng lumabas dito sa mga ganitong kadahilanan, no? Sabihin natin, at si Allah pa rin ang mas nakakaalam. Ngayon doon sa tanong na, kapatid, pwede bang magsagawa ng halimbawa pagtuturo o kaya muhadara, no? Nag-iitikap ka, no? Tapos ikaw ay nasabihan ng mga kapatid, no? Sabihin, baka pwedeng magturo ka muna, no? Dahil tayo nandito sa itikap, no? Ayon sa mga pukaha, umaayon sa pambatas ng Islam, ayon sa ating mga scholar na pinapayuhan tayo na mas inam na tayo ay mag-focus o ilaan natin yung ating oras at attention sa ating pag-iitikaf, no? Hangga't maaari, kung hindi naman kailangan ay iwasan natin yung mga bagay na ito, no? Maliban na lamang, halimbawa sabihin natin na binigay sa atin ng mga unang tagapagturo natin, no? Hafidhahumullah, na halimbawa mayroong bagong Muslim na kasama tayo doon sa grupo, no? Halimbawa, andun tayo nag-iitikap tayo sa masjid, tapos meron tayong kasama doon na bagong yakap sa Islam, no? Na kung saan siya ay hindi pa marunong, halimbawa, magsala na maayos, o kaya hindi niya pa alam ang suratul Fatiha, no? Na ayon sa kanila, na pwede natin silang turuan sa, halimbawa, sa pagmemorya ng suratul Fatiha, no? O kaya kung paano sila magsagawa ng sala, dahil ayon sa kanila, ito ay napapabilang din sa dhikr, o pag-alala kay Allah subhanahu sa pag-recite natin ng Quran, o kaya tuturuan natin sila kung paano magtasyahud, no? O kaya kung ano yung sinasabi sa sujud, sa ruku, o etc. O fi akhirih, ito ay ayon sa kanila ay wala silang pag-ayaw sa bagay na ito, no? O kaya wala silang pagbabawa sa bagay na ito. Ito ay maaaring gawin dahil ito ay kinukonsidera din nila bilang dhikr o pag-alala kay Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ngayon doon sa tanong na, maaari mang magsagawa ng itikaf yung kababaihan sa loob ng kanilang tahanan. Pwede ba? No? Kasi sabi natin na ang pinakamainam na masjid sa babae ang tahanan. Ngayon, sabihin natin na andun sila nagsasala sa bahay. No? May musalla sila ron. No? Pwede bang magsagawa ng itikaf ang babae dun sa kanilang lugar na pinagdadasalan? Sabihin natin sa pinakasulok ng kanilang tahanan, yung kanilang kwarto. Pwede ba sila mag-itikaf doon? No? Patungkol sa katanungan na ito, ayon sa mga fuqaha, ayon sa mga alim sa Islam, na hindi pinahihintulutan, no? Ayon sa mga scholar, na mag-itikaf ang babae sa loob ng kanilang tahanan, no? Ito ay kaparehong pambabata sa lalaki. Kung ang lalaki hindi pinahihintulutan na magsagawa ng itikaf, no, maliban sa masjid, ang babae rin hindi pinapahintulutan na magsagawa ng itikaf sa kanyang tahanan dahil ang itikaf ay nasa masjid o sinasagawa sa masjid, at ito ay naiulat mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha. At sabi nga nila, bilang nilatag din ng katibayan patungkol dito, yung aya na binanggit ni Allah tabaraka wa ta'ala sa suratul Baqarah patungkol sa susugdon o katibayan sa itikaf, na ito ay sa masjid. Kala Allah ta'ala, ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la tubashshiruhunna wa antum aqifuna fil masjid, no? Wa antum aqifuna fil masjid, na sinabi ni Allah tabaraka wa ta'ala, at huwag kayong makipagtagpo o makipagtali, no, sa kanila, sa inyong mga asawa, kung kayo ay namamalagi sa masjid. Kaya ayon sa kanila, ito ay isa sa mga matibay na katibayan mula sa kitab o sa Quran o mula sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang masjid aqifun fil masjid, na ang itikaf ay sa masjid. Na katunayan din na inuulat nila na ayon sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang nagulat dito si Aisha radhiyallahu anha, no? Patunayan natin mula doon sa hadith na Aisha radhiyallahu anha, na ayon sa kanila na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay parati ang nagsasagawa ng itikaf sa huling 10 gabi ng Ramadan sa masjid. At ayon kay Aisha, Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, na ganun din ang mga may bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng itikaf sa masjid. At sinasagawa nila to kahit yumauna ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ayon kay Imam Nawawi rahimahullah, mula sa aklat ng Al-Majmu' al-Fatawa, no, ng Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, na hindi tama ang itikaf ng isang lalaki, no, o ng babae, maliban na lamang kung ito ay isinagawa sa masjid. Ang itikaf sa masjid, hindi ito pwedeng gawin sa bahay ng mga babae. Doon din ang mga lalaki, hindi ito pwedeng gawin maliban kung ito ay gawin sa masjid, ay na rin sa nabanggit sa ayah, sa kitab, sa Quran, at ganoon din sa iniulat na hadith mula kay Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Ganoon din sinabi ni Shaykh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, no, nang siya ay tanungin, no, tinanong si Shaykh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Ayon sa kanya na ang kababaihan kung magnais na magsagawa ng itikaf. Saan siya dapat magsagawa ng itikaf? No? Al-mar'a idha arad al-itikaf fa'ayna ta'akif. No? Kanyang sinabi, sumagot, ajab, Asyakhana, rahimahullah ta'ala, sumagot ang ating syekh, habang ganawa siya ni Allah. Sabi niya, ang kababaihan kung magnais magsagawa ng itikaf, siya ay dapat magsagawa ng itikaf saan? Sa masjid. No? Kung walang anumang batas na nilabag yung babae, sinabi natin dahil ayon sa kanya at kay Sheikh Bin Baz, rahimahullah, no? Na kung saan mayroong pambabatas kung ang babae ay dadalo sa tarawih o kaya ang babae magnais dumalo sa salatul tahajjud sa masjid, no? Ganun din lalo sa pagsasagawa ng itikaf, no? Sabihin natin na yung batas na yun na kailangan sila ay pinayagan ng kanilang mga asawa, sila ay nagdamit ng maayos na hijab, no? Sabi natin walang fitna doon sa lugar, di sila naglagay ng pabango, sila ay pinapayagan magsagawa ng itikaf at ayon sa kanila o ayon kay Sheikh Salih Al-Uthaymeen, sila ay pinapayagan mag-itikaf kung ganito ang sitwasyon at sila ay magsasagawa ng itikaf maliban sa masjid, no? Ayon na rin doon sa naiulat kay Aisha radhiyallahu anha, no? Ganun din sa aklat ng Mawsu'a al-Fiqhiyya, no? Sila ay nagsabi ang mga pukha, no, na meron daw pagkakaiba ang mga pananaw ng scholar patungkol sa yung lugar ng itikaf, no? Sila ay nagsabi, no? Sabi natin na isa sa binanggit dito yung uri ng masjid, no? Isa sa mga bagay na binanggit dito ayon sa mga Hanafiya, no? Ang karamihan sa mga scholar ng Islam ay nagsabi na ang lugar na dapat mag-itikaf ang kababaihan ay kung saan nag-itikaf ang mga kalalaki, walang iba kundi ang masjid, no? Hindi tama ang itikaf maliban lamang sa masjid. At sabi natin, ang ikhtilaf o ang pagkakaiba rito, no, ang masail dito, ang issue dito, ang tanong dito ay kung anong klaseng masjid yung pagsasagawaan ng itikaf. Nung nakaraang paksa, binanggit natin, no, sinabi natin na ayon sa mga scholar ng Islam, no, sa mga pukha, ayon sa pambatas ng Islam, na tayo inuutosan na magsagawa ng itikaf kung saan ang masjid ay nagsasagawa ng khutbah o ng salatul Jum'ah. Kasi para hindi tayo lalabas, dahil pinaiwasan sa atin yung paglabas-labas sa masjid, no? Kaya tayo inutusan na magsagawa ng itikaf sa masjid na kung saan sinasagawa ang salatul Jum'ah o yung khutbah. Dahil ayon pa sa ulat, ayon sa mga pukha na iniulat, no, sa aklat ng Majmu' al-Fatawa, no, kung saan sinabi rin ito ni Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, na iniulat mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu, no? Iniulat kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu na nang siya ay tanungin patungkol sa pag-i'tikaf ng mga kababaihan sa kanilang tahanan, no? Wa anhuma annahu su'ila an al-imra'a wa ja'altu 'alayha, no, an i'tikata fil masjid baytiha o kama qala fi rawi fi baytiha, no? Faqala Ibn Abbas radhiyallahu anhu fa huwa bid'ah, no? Tinanong si Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kaluganawa siya ni Allah, patungkol sa pag-i'tikaf ng babae sa tahanan, at sabi sa ibang ulat doon sa lugar dasalan niya sa tahanan. At ayon kay Ibn Abbas ang kanyang sagot, pajab, no? Sumagot si Ibn Abbas ayon sa kanya, bahwa bid'ah, ito ay gawaing inobasyon. Ito ay bagay na hindi napatunayan sa Sharia o pambabatas ng Islam. Ibig sabihin mali, no, kung ang babae ay magsagawa ng itikaf sa loob ng tahanan. Ayon sa kanila, muli, sabi ng mga fuqaha na ang itikaf ng kababaihan ay sa lugar kung saan nag-itikaf ang mga lalaki. Ibig sabihin, ito ay sa masjid, no? Ang ikhtilaf lang dito, pagkakaiba lang dito, ang masail lang dito, ang issue lang dito, ang tanong lang dito ay kung anong klaseng masjid. So sinabi natin ito ay sa masjid na kung saan isinasagawa ang salatul Jum'ah o ang khutbah. Wallahu a'lam, mas ala pa rin ang mas nakakaalam. Ngayon patungkol doon sa tanong na, kapatid, maaari bang uminom ng pills yung babae para mapigilan yung kanyang dalaw, no? Kasi magsasagawa ng itikaf, no? Magsasagawa siya ng itikaf. Ngayon, natatakot siya na baka datnan siya ng dalaw. So maputol yung kanyang itikaf. Gusto niya mag-itikaf ng 10 huling gabi ng Ramadan, no? So ayon sa mga pukha, no, na pinahihintulutan na uminom ng gamot, no? Ang isa na nais magsagawa ng itikaf sa kondisyon na kung saan, sabi natin, na ang gamot na ito ay hindi makakapinsala sa katawan ng babae. Ibig sabihin, ito ay hindi makakasira sa kalusugan ng babae. Sabi, ito ay walang pinsala. Pwede siyang uminom ng gamot, ayon sa mga pukha. Kasi ito, umano ayon sa kanila, ay pinahintulutan din halimbawa sa pagsagawa ng umrah o hajj, o kaya hajj, no? Lalo yung hajj, sabi natin, na siya ay nag-travel ng malayo, no?
na kung saan siya ay gumasta, no? Nag-exert siya ng effort at saka time sa pagkuha ng visa, pag-apply nito, tapos siya mag-hajj, no? Sila pinapahintulot na uminom ng gamot para mapigilan yung kanilang buwanang dala o regla sa kondisyon na ito ay hindi nakakasama sa kanilang kalusugan. No? Dahil sinabi natin na sinabi ni Allah Tabaraka wa Ta'ala bilang katibayan patungkol dito, no? Na pagbabawal nila kung ito'y nakakasama sa kalusugan ng babae, di ba? Ayon kay Allah Tabaraka wa Ta'ala, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." No? Innallaha kana bikum rahima. Na sinabi ni Allah Tabaraka wa Ta'ala, pakupkop kay Allah labas tanas ng sinumpa, sabi natin, at huwag patayin ang inyong mga sarili. Tunay na si Allah sa inyo ay parati ang mahabagin, no? Kaya inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag patayin yung ating mga sarili, no? Kaya ito ay isa sa mga katibayan na ginagamit din ng mga pukha maayon sa pambatas ng Islam patungkol sa pambabatas, patungkol sa sigarilyo, no? At ito rin ang katibayan na ginamit ng patungkol sa pag-inom ng gamot naman na makakasira sa ating kalusugan, no? Ito yung sinasabi sa mga kababaihan na kung inom sila ng gamot, no, para sila ay makapagsagawa ng itikaf at mapigilan ng kanilang regla, sa kanila ito ay jais, pinapahintulutan. Ganun din sa pagsagawa ng umrah at hajj dahil nga sa mga bagay o maslaha o sa ikabubuti nila, lalo kung sila ay naglakbay ng malayo, gumasta ng marami, para hindi masira yung kanilang ritual ng umrah at hajj. Ayon sa kanila sa itikaf, ito rin pinapayagan, no? Ganun din sinabi pa nila sa ibang aya, binanggit ni Allah Tabaraka wa Ta'ala, no? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pakupkop kay Allah labas tanas ng sinumpa, wala taqtulu bi aydikum illa tahluka. O kamakala subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa aya, ang kataas-taasan, huwag itapon o ihulog o itapon ang inyong sarili sa pagkawasak o kapahamakan. Sabi natin, kung yung pag-inom ng gamot, no, ay magdudulot ng darar o sakit, no, o kaya tawag doon ng kapinsalaan sa kalusugan ng babae, ito hindi pinapahintulutan, no? Kaya sabi natin, mayroong mga masahe o issue dito patungkol sa pag-inom ng pills, no, sa mga kababaihan, no? Isa rito si Sheikh Bin Baz na nagbanggit na kung ito ay merong maidudulot na kabutihan, ito pinapayag. Ngunit kung ito ay makakasama sa kababaihan ay wag gawin, no? Kasi nga, di ba, yung issue doon na halimbawa yung tinatawag nila na age gapping, kasi ito ay hindi nakakabuti sa kalusugan ng babae. Yung sabihin natin na paratian silang nanganak. Ay naman, hindi yun ang ating paksa, no? Kaya sabi natin, yung pag-inom ng gamot, kung ito ay makakasama sa kalusugan ng babae, ito ay pinagbabawal. Okay? Ganun din sinabi nila, ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirara, no? Rawah al-Ahmad wa Ibn Majah. Na sinabi ng Propeta Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa mga kapayapaan, walang pinsala at walang kapinsalaan, no? Dito ayon sa mga mufassirun, no? Sa mga muhaddithun na napapaliwanag patungkol sa paksang ito, na kung tayo ay hindi pinapahintulutan na gumawa ng kapinsalaan, no? Sabi nga natin sa aya ng Surah Al-Baqarah, binanggit doon, no? Wala tufsidu fil ard, no? Yung simpleng kapaligiran na tayo pinagbabawalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo magsira, ano pa itong ating sarili, no? At sinabi pa sa aklat ng Al-Adab al-Shar'i, no? At pinagbawal ang mga gamot na magdudulot ng pinsala, no? Ito yung mga ayon sa batas ng Islam, no? Na ayon sa mga pukha, ayon sa mga alam sa pambatas ng Islam, na pinagbabawal ang gamot na magdudulot ng pinsala sa atin. Kaya huwag tayong basta inom ng gamot, maliban na lamang na ito ay merong prescription ng doktor o ipinayo sa atin na ito ay inumin, no? Kaya base dito, ayon sa mga pukha, no? Kung ang gamot na yung tinawag natin na gamot na inumin para makapigil ng kanilang regla, o ito ay makakasama sa mga kababaihan, huwag silang uminom, no? Ang gawin na lamang, halimbawa sabihin na nais silang magsagawa ng itikaf, di mag-itikaf sila, no? Mag-itikaf sila sa masjid, ayon sa kanila, kung halimbawa sila nag-itikaf at dumating yung panahon o oras o araw o gabi na lumabas yung kanilang regla, no? Dumating yung kanilang buwan ng dalaw, sila ay dapat lumabas ng masjid, dapat sila mag-exit sa masjid, dahil yun ay tanda na kailangan nilang lagutin o putulin yung kanilang itikaf. At ito yung kanilang permiso, no? At inshallah, gagantipalaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sila, no? Sa kanilang intensyon na tapusin yung itikaf. Kasi sabi nga natin, yung pag-inom ng gamot na yon para pigilan yung kanilang regla ay makakasama sa kanilang kalusugan, ay hindi na dapat gawin, no? Ngunit ayon muli sa mga pukha, kung ang pag-inom ng gamot na ito ay walang pinsala sa kanila, no? Ibig sabihin, maayos, malakas yung kanilang kalusugan at pinapahintulutan sila ng doktor uminom nito, ay pwede nilang inumin para sila ay
makapagsagawa ng itikaf, ang mapagilan yung kanilang regla. Kasi sabi natin, ang kalusugan ng mga kababaihan na hindi pare-pareho. No? Mayroong mga kababaihan na sabihin natin na nagkaklam sila, no? Masyadong biglang nagpapalpitate yung kanilang puso o bigla nilang umaakyat yung kanilang blood pressure o kaya sabihin natin na mataas yung kanilang dugo at iba pang mga kadahilanan na ito ay hindi maaari sa kanila basta lang iinom ng gamot. Ayon muli sa mga pukaha, kung ito ay hindi makakapinsala sa kanila, maaaring silang uminom ng gamot at magsagawa ng itikaf para pigilan yung kanilang regla. Ngunit kung ito ay makakapinsala sa kanila, magsagawa sila ng itikaf. Ngunit pag dumating yung regla o buwan ng dalaw nila, ay dapat silang lumabas sa masjid. Dahil sabi natin na ang pambabatas na hindi maaari ang babae na malagi sa masjid kung sila ay may buwanang dalaw. Ngayon yung tanong doon sa kailan dapat pumasok ng masjid ang isang magsasagawa ng itikaf. Sabi natin, kailan ba dapat pumasok yung isang magsasagawa ng itikaf? Tanong to, no? Ayon sa mga pukaha, no? Ayon sa mga pambatas ng Islam, no? Tinukoy doon na una, ang pagpasok ng isa sa lugar ng itikaf, ang karamihan sa mga scholar ay nagsabi, isa rito yung apat na imam, sila Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, no? Na kung saan na ang pagpasok sa masjid sa itikaf, kung ang isa ay magnanais magsagawa ng itikaf, ay sa ika-21, no? Ika-21 ng alin? Yes, ng Ramadan, yung Ashara al-Akhir, no? Sila ay nagsabi na ang mga teksto, no, patungkol sa ebidensya na tumutukoy dito, no, ay kabilang dito ang yung napatunayan sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ano? Sabi natin siya ay pumasok sa loob ng masjid sa ika-21 ng Ramadan, no? Ayon pa sa kanila na siya ay pumasok, sabi natin, no, bago sumapit yung Maghrib. Sabi natin, para hindi malito yung mga kapatid natin, paulit-ulit natin sinasabi na sa atin nagpapalit ang petsa ng kalendaryo, no, sa pagsapit ng Maghrib. Sa pagsapit ng Maghrib. Kasi sa Gregorian calendar, no, sa kalendaryo ng mga hindi Muslim o ng hindi Islam, ang pagpapalit ng petsa ng kalendaryo ay alas 12 ng gabi. Sa atin po hindi. Kaya sabi natin, malalaman natin kung tayo ayuno na bukas kapag sapit ng Maghrib, ina-announce na Ramadan na. At ganoon din, nagpuputol tayo ng ayuno kapag sabi natin, sumapit yung Maghrib at natanaw yung buwan, sinabi na Eid na bukas. No? Kaya ayon sa mga pukahan na ang Propeta Muhammad SAW ay pumapasok sa itikaf sa huling 10 gabi ng Ramadan. At ayon sa kanila, nag-uumpisa ang huling 10 ng gabi ng Ramadan sa 21. No? Sa 21. Kaya ayon sa kanila, no, na sa pagsapit, no, ng 21 siya ay pumapasok na para mag-itikaf. Meron pang ibang ulat na siya ay pumapasok sa pagkatapos siya magsala ng Fajr. No? After ng Fajr, no, ayon sa kanila, no, bago sumapit yung 21 ng Maghrib. No? Sabi natin kasi nagpapalit tayo saan? Sa Maghrib. No? Siya ay pumapasok na, no? Ayon sa ibang ulat. Dahil ayon sa kanila, nilatag na katibayan doon yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, walayalin ashr, no? At sa gabing 10, no? O sinasabi natin yung huling 10, no, sa last 10 days ng Ramadan, no? Dahil ayon pa muli sa mga pukha na ito ay nagsisimula sa ika-21, no? Kasi sabi natin ang first 10 days ng Ramadan is 1 to 10, ang second 10 days ng Ramadan is from 11 to 20, tapos ang last 10 days ng Ramadan ay from 21 to 30 or 29, depende ito kung kailan lumitaw yung buwan ng bagong buwan ng Eid, no? Kaya base dito pumapasok ang Rasulullah SAW sa ika-21 ng Ramadan. Sabi natin ito ay nagpapalit sa pagsapit ng Maghrib, no? So binanggit diyan, no, meron pang binanggit na hadith mula kay Aisha radhiyallahu anha, no? Na ayon sa kanya, an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifu fil masjid, no, sallallahu alaihi wasallam salli al-fajr thumma dakhala fil itikaf, no? O kama kala Aisha radhiyallahu anha. No, binanggit ni Aisha radhiyallahu anha na ang propeta na ang pagpapala ni alayhi sa kanyang kapayapaan, kapag siya ay nagnais magsagawa ng itikaf, siya ay pumapasok sa masjid pagkatapos siyang magdasal ng Fajr. No, ibig sabihin ito ay, no, pumapasok sa ika-21 ng Ramadan, no? Sabi natin, no, sa ibang ulat, ito ay sabi natin bago mag-Maghrib ng 21, pumapasok na siya kasi magsasala ng Tarawih, di ba? No, nagsasala tayo ng Tarawih, no, sa 21. So pag-aabang 'yon ng Laylatul Qadr.
Kaya sabi doon sa on the 20th, sabi natin kasi ang palit muli ng kalendaryo para hindi kayo malito ay pagsapit ng Maghrib. So halimbawa sabihin natin, Maghrib, nagsala tayo, tapos sumapit na yung 20 ng Ramadan, so nagsala siya ng 20 ng Maghrib, tapos Isha, tapos nagsala siya ng Fajr. After niya ng Fajr, ayon kay Aisha radhiyallahu anha, siya ay pumapasok na sa itikaf, no? Na, ayon pa kay Sheikh bin Baz rahimahullah, na dahil dito malinaw na ang kahulugan, ayon kay Sheikh bin Baz rahimahullah, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala muna ng Fajr bago siya pumasok ng itikaf. Ibig sabihin, bago sumapit yung Maghrib ng 21. No? Ulitin natin, nagpapalit tayo ng bilang ng petsa, Maghrib. Okay? Sabihin natin dito, wallahu alam, at si Allah pa rin ang mas nakakaalam. Ngayon doon sa tanong na, kailan ba dapat naman lumabas? Kasi sabi natin, papasok tayo sa 21 ng Ramadan dahil ito ay last 10 days pag-aabang sa Laylatul Qadr. Ngayon, kailan tayo dapat lumabas kung tayo mag-itikaf? No? Ayon sa mga pukaha, no, patungkol sa tanong na to, no, patungkol sa kailan lalabas, no, sila ay nagsabi, no, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumalabas, no, sabi natin paglubog ng araw, no, at nai-announce na Eid na bukas. No, sabi natin paglubog ng araw ng Maghrib, no, yung huling araw ng Ramadan, no, huling araw na, kasi sabi natin gabi muna bago araw, no, yung huling araw ng Ramadan, no, sabi natin nagsala tayo ng Maghrib tapos in-announce na, no, tulad dito halimbawa, kasi sabi natin nauuna ang sala, halimbawa sa Saudi Arabia, nauuna ang sala sa Dammam at Riyadh, no, sabi natin nauuna sila magsala ng Maghrib doon, tayo hindi pa, no. Tapos halimbawa, na-i-announce na sa Riyadh, sabi nakita na yung bagong buwan ng Eid, taqabbal minna wa minkum, Eid Mubarak, no? Sabi natin, paglubog nung araw ng Maghrib, ito yung panahon na tayo ay lalabas ng masjid sa itikaf. Bakit? Kasi sabi natin, na-i-announce na yung pagtatapos ng Ramadan, no? Sinabi na nila na Eid na, gabi na ng Eid, kasi nauuna yung gabi bago araw. Sabi natin, Laylatul Eid na, dumating na yung gabi ng Eid. No, pwede ka na lumabas ng masjid, no? Si Sheikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tinanong naman patungkol sa kailan daw dapat lalabas yung mu'takif, yung isa nag-itikaf sa masjid, no? Sabi natin pumasok siya ng 21, kailan siya lalabas? Ayon sa kay Sheikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, no, jais, pinapahintulutan ng isa ay lumabas pagkatapos ng Salatul Maghrib. Ngunit ayon sa kanya, na mustahab din sa mga salaf na o yung mga naunang henerasyon na sila ay mag-i-stay muna doon sa masjid, no, halimbawa lumubog na yung araw, no, Maghrib na. Yung iba ayon sa kanya, Sheikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na mustahab o kaibig-ibig na gawain sa mga salaf na sila ay nag-i-stay sa masjid hanggang sila ay magsala ng Fajr. Magsasala muna sila ng Fajr bago sila lalabas. Ibig sabihin, kapag yung Maghrib na i-announce na ito ay Laylatul Eid na, gabi na ng Eid, mag-i-stay pa sila roon, no? Sasala sila ng Maghrib, Isha, tapos Fajr bago pa sila uuwi o lalabas ng masjid, no? Ito ang ayon sa Sheikh Shalih Al-Utsaimin na gawain ng mga salaf, no? Ngayon tinanong ang mga pukaha ayon sa kanila, no, na yung pagtatapos ng Ramadan, no, dito pinapahintulutan na lumabas ang isa o magkhuruj sa masjid, no, para siya ay lumabas na at magtapos ng kanyang itikaf, no? Ngunit ayon sa kanila, pinapahintulutan din naman na mag-stay ka hanggang Salatul Fajr dahil ito ay mustahab na gawain ng mga salaf, no? Ngayon yung tanong sa, maaari bang magsagawa ng itikaf kahit hindi 10 araw? Inshallah sagutin natin ito, no? So susunod na ating talakayan, biidnillah. So putulin natin dito inshallah. Sabihin natin muli, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Allah ang walang kapintasan ng ating pinapapurihan. Ako ay humingi ng tawad kay Allah mula sa aking pagkukulang at aking mga kasalanan. Kayo mga kapatid ko sa Islam, babae man o lalaki, hinihimo ko kayo na magbalik loob kayo kay Allah dahil si Allah magpatawad ang mahabagin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang kapayapaan, ang habag niya at kanyang biyaya ay sumainyo nawang lahat. Allahu liman hamidah.